morning, USA! Pilipinas! Good morning! Hello world! Kaya mga angels, huwag na tayong magpabola. Let's know the truth. Dito lamang sa aming programang Let's challenge the Bible! Para sa ating mga bali-balita, papasukin natin si Brother Armel. Brother Armel, pasok! Para sa ating bali-balita, parating na po ang ikawalong anibersaryo ng Rescue Broadcast Ministry ngayong darating na July 3, 2016 na pinangunahan ni Archangel. Kita-kits tayo mga ka-angel. Back to you, Captain Ish. Salamat, Brother Armel. At alam mo, Brother Aris, sa balita na iyan ay excited na akong magaganap ang ating ikawalong anibersaryo ng NLEX. At hindi lamang NLEX, Brother Aris. Pati na yung ating radio ministry, mga Yes. kabsat. 8 years na po kami, mga kabsat. At ito, nagsimula pa ito, mga kabsat, way back 2008. Oo. Ayan, so, can you imagine kung gaano katagal? Ano? Hindi natin imagine, no? Na-imagine nung araw na mapupunta pala tayo sa radyo, no? Oo. At ngayon, nasa YouTube na tayo. Anong taon ka ba, Philosopher, pumasok dyan sa Rescue Broadcast Ministry na ito ni Sir Archangel? 2010. 2010 ka? Oo. So ako naman ay 2000, ako nagkakamali 2012. Ayan. Ano, at May, start yan sa Z Radio, ano? At noong nag-start na yung daily, ano, at Sir Archangel, July 3 ba talaga 2008 ang nag-start ka ng radio broadcast ministry? Ako naman, kung hindi ako nagkakamali, pumasok ako dyan. July 3, 2008. Ayan. So talagang matagal na. Oo. So, saan ba nagsimula ito, Sir Archangel? Saan station? Pinalayas ako sa Rabon Bible College noon. Congrats. Congratulations. Oo. Pagkatapos mong mahalin at ibigay yung lahat ng dapat mo ibigay, ay I think it's a providence of God na talagang pumunta ako ng Baguio City dahil mas magandang nakalaan para sa akin. Yun nga yung Yes. lagi kong sinasabi. Oo. So I went here by myself. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. So sabi ko, I was successful sa Bible school doon. Gusto ko talagang subukan yung radyo. Oo. Kasi parang dyan yung aking, yung gusto ko talagang maranasan. Mhm. And so, nag-start ako mag-isa. Wala nga naniniwala sa akin dahil sabi nila, wala na daw nakikinig ng radyo during that time. Oo. Pero sabi, nasa siguro yung sa pagdadala ng radyo. Mhm. Kaya, bukan ko. Uso na yung technology nung araw. Meron ng cellphone, may text-text na. Oo. Hindi katulad si Brother Adrian Limbawan nung nagraradyo siya, pagka sinasagot siya ng kanyang mga listener, sumusulat pa talaga na snail mail. Mhm. Kaya matagal bago dumating yung mga reaction ng kanyang mga radio listener. Mhm. Pero sabi ko, gagamitin ko tong text message sa radyo, ora mismo habang nagbo-broadcast ka, Immediate malalaman reaction. kung ilan yung nakikinig sa'yo. Oo. Mhm. Sinubukan ko yan noong July 3, recorded pa yung broadcast ko 30 minutes. Mhm. At hinihintay nga naming marinig. For the first time, narinig yung maliit na tinig ko sa radyo. Oo. At ang resulta nun, Ray, ang aking program ay, I think, 8:30 to 9 ng gabi. Mhm. 8:30 to 9. Mm. Aba, 30 hindi mo minutes alas 2 na madaling araw, sumasagot pa ako sa text message. Oo. Recorded podcast lang yun. Mhm. So So, marami. doon na nagsimula. Mhm. So, every Wednesday yon 8:30 to 9 yung program ko. Ay, yun. Sagot ako ng sagot. At doon, nakikipagkita na ako sa mga maraming tao. At doon ako nahasa ng gusto. Oo. Dahil every question na tinatanong nila, Ray, ay kailangan alam ko yung sagot. Oo. So, Nakikipag-eyeball na siya. At napagkakamalang kang bata. Oo, kasi bata Batang boses At ang background mo pa nun, going back nga, Ray, dahil the first people na nami-meet ko noon, una, natandaan ko si Kuya Mandy, Oo. si Brother Freddy Dayaw, Mm. sila yung mga nauna, first batch sila. Sila Sila Tia Ate Feli. Paz, Sister Feli, Uncle June, si Si April. Uncle June Nicolas, Mm. si Auntie Trining,
si Rex, si Jane, si April na yan na sabi niya sa akin, akala ko bata. Oo. Diba? Sila yung mga first batch nun. At tapos sumunod na dun sila Sister Medi Potes. Oy, umaten pa ba Sister Medi? Hindi na nga eh. Kasi busy doon sa Bisitahin baby mo na. niya. Oo, bisitahin nyo. Sister Medi, sabi mo anniversary ng church, i-text ninyo. Oo. Tapos sila Sister Rose Ann, Sister Divine. Ayan yung mga unang umaattend doon. At dun sa bahay ni Grandma, napupuno talaga kami hanggang labas. Mm. Until na hindi na magkasya yan, kung ma-remember. Ayan, tapos dumating na sila Aris noon. Oo. Si Aris, Si Ra- yung, si ano pa, Faith. Aris nung kaibigan mong babae. Si Faith. Si Victoria. Hindi yan. Yung isa Si pa. Faith. Yung Si una Faith. nagyaya sa inyo. Si Faith. Si Si Victoria. Faith, oo. Mm. Oo, si Faith, si Vic, tsaka si Vicky, ikaw, tsaka yung hindi na baptized na lalaki na best friend mo. Mga taga-pre-believers yun eh. Oo. Hmm. Mm. Oo. Tingnan sila Rosebell Aloy, sila Genevieve Aloy. Ang dami nila, sunod-sunod na yung dumarating. Tapos si April Ordillo, ayan. So, sila yung mga first batch noong 2008. Oh. Tapos hindi na nga magkasya, nag-decide na kami, lumipat na sa Chamber of Commerce. Yes. Yan. Yan yung first classroom natin, Ray. Wala pa ang World Bible Institute noon. Meron na tayong Restoration Bible Bible College. Oo. Ang una mong mga estudyante dyan, sa anti-training eh. Oo, siya ang una naming mga estudyante noon. Oo. Diba? Ang teacher Ako- mo. Ang nagbabayad nung renta doon nung araw dahil halos ang collection lang ng NLEX no, wala pa 1,000. Oo. Oh. Mm. Mga 600, 700. Ang renta namin doon, Ray, is 6,500 Oo. sa Philippine Chambers of Commerce. Oo. Kami ni Ate Dayan nagbabayad noon out from my support kasi may support pa ako noon. Oo. Mm. Tapos 500 pa yung rent natin diyan sa doon sa hall, Oo. worship hall, ha? Every So aside week. dun sa binabayaran natin na tapos lumipat pa tayo diyan sa sa hall, yung sa hall na yan. Mm. So more or less binabayaran natin yan 8,500 to 10,000 pag may mga activities tayong extra. Oo. So, talagang yan, challenge yan sa family namin. Talagang kailangan gastusan namin ng gastusan yung ministry na yan hanggang sa yan ay lumaki ng lumaki. Oo. At nawala kayong support ko noon during that time kasi pumasok ang World Bible Institute. Puro trouble lang dinala sa akin yan eh. Hanggang sa pagdating yan ni Don Prete, trouble pa rin eh. Oo. Pero kahit nga may trouble, at least ay meron namang bagong bukas na pumapasok, and that is a blessings for you, Sir Archangel. Yun nga doon, for sure yun lagi, di ba? Kaya gusto ko nga ng trouble dahil pagkatapos noon ay blessing na dagi ang darating. Oo. Tingnan mo, magta-travel na ako papuntang Canada, magta-travel na ako papuntang Atlanta, Georgia. Mm-mm. Marami pa siguro ang mag-i-invite sa akin. So okay lang yun, we welcome all the challenges na mag-ano sa atin. Oo. Kailangan lang marunong tayong magtiis. Mm-mm. Kasi yung ating radio broadcast, nagsimula yan talaga sa pagtitiis. Mm-mm. I am paid for my own airtime noon, Ray. Magkano yung bayad ko sa airtime? Oo. 4,530 minutes. Mhm. Tapos naging 8,005 yan, 1 hour. Oo. Hanggang Sa- naging 27,000. Diyan sa DWLY, kung saan nagka-trouble na naman tayo, di ba? Oo. Hanggang sa na-knockdown yung niyan, yung kanilang Frequency. Tower. station ng araw. Mhm. Lumipat naman kami sa San Fernando, La Union, sa DZNL. Oo. Layo nun. Imagine mo yung binabiyahe ko, Ray. Mahigit 1 oras papuntang San Fernando. Pagdating namin doon, live kami ni Aris, 30 minutes lang kami. Oo. Parang umupo lang kayo. Mas mahaba pa yung aming biyahe kaysa doon sa aming broadcast. Oo. Every Saturday yon. Mm-mm. Pero ewan ko kung kasama ko si Aris noon. Oo, sumasama-sama siya noon. Kina natapat ng Kuya Sabado. Guido. Mm-mm. Nung mahal na araw, Ray, nag-broadcast kami ng 30 minutes sa DZNL. Abay, bigla, syempre, walang ibang mga radyo nung araw na nakabukas pag mahal na araw, di ba? Oo. Sila lang ang nakabukas yata doon sa San Fernando. Mm-mm. Abay, dinagsa kami ng maraming text message nila Aris, nila Kuya Mon. Ewan ko kung ando si Kuya Mon.
Ang dami-dami. Ang sabi ng station manager, dagdagan niyo pa po ng 30 minutes, walang bayad. Naging 1 oras yung aming programa. Oo. Tapos nung umami pa rin yung text message, pumasok na naman yung station manager, pakidagdagan po ng 1 oras. Nakadalawang oras kami noon, Ray. Oo. Walang bayad kasi tuwan-tuwa sila dahil ang ganda ng pasok ng text message, ang ganda ng discussion. Mm. So, pinapasok kami noon, 2 hours. Doon ko nga naisip, maganda siguro kung talagang mahaba yung programa Oo. at marami ang nag-text message. Kaya, pagkatapos ng stint namin sa DZNL sa baba, nakasama pa noon sila Sister Paz noong araw. Sumasama sa amin yan doon sa baba. Mm. Lumipat ngayon sa Z Radio. Oo. At nag 30 minutes muna ako dyan or 1 hour pala every Wednesday. Tapos naging 2 hours. everyday na tayo 2 hours. Oo. At Diyan ako nakasama. kita mo, naging parang naging kitchen password na tayo kasi every gabi napapakinggan nila tayo, inaabangan talaga yung programa natin. Oo. Mm. So, yan ang history ng Rescue Broadcast Ministry. Oo. At Doon sa 8 taon na yan, Ray, 5 congregation ang naitayo niyan. oo. Kasama ng NLEX. Mm. At yung isang congregation kasi nawala, yung Balawan. Oo. Mm. Yung Pero- Balawan, dyan nang galing yan sa DZNL. Mm. Tsaka yung tinatawag natin dyan sa, anong pangalan ito? Kila Brother Narsing. Mhm. Sa may Burgos, Pangasinan. Kapupo. Oo, yung DZNL na broadcast yan. Mhm. Diyan na napakinggan. Oo. So, 5 congregation na kasama na yung Kapangan dahil tinrabaho natin yung Kapangan. Oo. Diba? Mhm. Yung NLEX. Oo. Tapos Saka, ano pa? Meron pa tayong isa, yung Balay Church of Christ. Oo. Meron pa. Doon din nanggaling yan sa DZNL dahil Mm. nakikinig sila Sister Juliet sa atin doon. Oo. Mhm. Mhm. So, at kung bibilangin mo siguro yung mga na-convert na sa tunay na pananampalataya, Ray, aba, libo-libo na yon. Oo. Dahil yung iba, nag-abroad na, yung iba nasa Manila na, and you see, spill over na to sa mga ibang congregations dito sa Baguio Benguet congregation. So, yan yung history ng Rescue Broadcast Ministry. At ngayon, Ray, Yes. nasa international na tayo. Oo. Hindi lamang Pilipinas. Hindi lang Pilipinas. Hindi lang pang sports. Hindi Oo lang nga, pang pamilya, pang sports pa. You cannot imagine nga, nandito ako nagbo-broadcast sa Tennessee at kasama ko kayo. Oo. At nasa loob ako ng isang box dyan, may TV kayo dyan nakasama. Siyempre, oo. Ganyan na tayo ka-high-tech. Kaya nga And hopefully, pag nakakuha ko ng equipment dito, I can fill in dyan. Gamitin ko pa rin yung frequency na yan, pero English speaking na kami dito. Oo. Meron ako kasamahan dito na mga Americans na willing to join me in a discussion on podcasting. Siguro, Sir Archangel, pasalamatan natin ngayon at ito ay isang pagkakataon natin na pasalamatan lahat ng mga tumulong sa atin. Magmula noong nag-start ang Rescue Broadcast Ministry hanggang nakarating tayo dito sa internet, dito sa ating pang-international na. Oo. Ayan, salamat sa mga tumutulong po, sa sponsors namin, at lalong-lalo na doon sa mga brethren na talagang may puso sa evangelism. Lalong-lalo na yung mga taga One Child Church of Christ, Sister Prime Rose, Sister Lee, salamat sa tulong nyo sa mga singles group, at gayon din sa married group, at gayon din mismo kay Brother Felix Olidan. Ayan, walang sawa yung pagtulong nila sa atin. Gayon din yung mga individual donors natin dyan sa NLEX Church of Christ, yung mga members natin na patuloy na tumutulong po sa Radio Broadcast Ministry, and sa mga men's group. Hopefully, makakuha po tayo uli ng slot ngayon kahit na 30 minutes, kahit 1 oras. At from there, Captain Islaw, lalaki uli yung broadcast na yan. Yes. And will continue to touch the hearts of many people na naghahanap sa ating Panginoon. Ayan. And hopefully, dito rin, pinag-uusapan na namin ng church leader dito kung paano makapag-broadcast kami dito sa Murfreesboro. At may station kami dito na gustong puntahan para Alright. makapag-broadcast kami. Ayan, maraming salamat, Sir Archangel. At yan po ang ating mga bali-balita. At abangan nyo po, kayo po ay aming inaanya. Philosopher, invite mo sila this coming Sunday. Ayan, in-invite ko po kayo this coming Sunday sa July 3, mga kabsat. Ay attend po kayo dito po sa NLEX Church of Christ. Located dito lamang po, mga kabsat, sa Leonard Wood Road, mga kapatid. Nandito lamang po kami sa ground floor.
At para naman makita nyo mga kabsat kung paano kami mag-worship dito po sa NLEX at makita nyo ang biblical way ng kung paano yung pag-worship sa ating Panginoon. Ayan, so samahan nyo po kami mga kabsat sa ating pong 8 years na anniversary. Dito lamang po sa NLEX at dito rin po sa Rescue Broadcast Ministry. Oh, marami tayong ipamimigay na Oo. gift. Meron tayong baso. This coming Sunday, meron tayong mugs, meron tayong t-shirt. Oo. At maraming magbibigay ng keychain na aking inawitan. At sila ay, sabi nila, approve, magbibigay kami. At ang nakalagay doon ay 8 years anniversary ng Rescue Broadcast Ministry. Yan Sino po, speaker natin sa Sunday, mga kabsat? Sir Archangel? Sino speaker natin? Sino ang speaker mo, philosopher? Philosopher? Ang speaker po natin ay walang iba kundi si Brother Arnold Mendoza. Ay, walang pupunta. Ayaw nila kay Brother Arnold Asar Mendoza. Si Gusto ano mo na lang, si Brother Josiah? si Brother L. Ay, lalong walang pupunta. Huwag na tayo mag-anniversary. Si Boy Genius na lang. So yan po mga kabsat, kayo po aming inaawitan at inaanyayahan this coming July 3 para sa ating anniversary at ang abangan niyo po yan, marami po kami mga gift na ipamimigay bilang paghahanda po nito at patlak natin, Brother Aris, this coming Sunday. Ayan, patlak po tayo this coming Sunday, mga kabsat. Bring your own baon. Dahil wala po kaming pera, pasensya na po kayo, mga kabsat. Dahil hindi lang kami nawalan ng Alright. Ayan, pero tuloy pa rin ang laban, kabsat. Ayan. So yan po ang ating mga bali-balita. At maraming salamat Sir Archangel sa ating mga information about dito sa ating Rescue Broadcast Ministry. At tayo naman po ay magpapatuloy na sa ating lesson. At tayo po ay dadako sa ating tampok na katanungan. At papasukin naman natin ay walang iba kundi si Brother Ariel. Brother Ariel, pasok! Para sa ating tampok na katanungan. Ang katanungan ito ay natanggap po natin mula po sa isang listener. Ano po ba ang masasabi niyo tungkol sa veiling? Ito po ba ay applicable ngayong panahon? Ito po ang ating katanungan. Back to you, Captain Ish. Salamat, Brother Ariel, sa katanungan na iyan. At ang katanungan na iyan, mga ka-angels, ay nanggaling po yan sa isa sa ating mga listeners dito po sa ating Angel Radio, dito sa ating podcast ministry, sa internet. At tinatanong nila, Brother Aris, about itong veiling na ito. At siguro ang maganda nito, Brother Aris, ay tatalakayin muna natin yung history ng veiling na ito. Kasi ginagamit kasi nila yung 1 Corinthians. Siguro mas maganda ay lalaliman muna natin at babalikan natin saan ba nag-umpisa itong veiling na ito at sino ba yung unang sinabi ng Biblia ng gumamit ng veiling para maintindihan at makita ng maraming mga ka-angels natin na mga nakikinig sa atin, lalo na sa YouTube. Brother Aris? Ayan. Yung history po ng veiling, mga kabsat, ay nag-originate doon po sa mga Hudyo. Way back po doon sa kanilang culture, mga kabsat. Nung una po, yung kultura ng mga Hudyo nung araw, mga kabsat, ay wala po itong religious implications, yung pag-veil sa kanila. Sapagkat doon nga po naman sa kanila noon ay talagang mainit. So natural sa kanila yung mag-veil. Yung kaalaman natin, yung babae lang yung nagbe-veil. Pero mali po, mga kabsat, dahil doon po talaga sa mainit na lugar ay pati yung mga lalaki ay naka-veil. Ganon. Pero nakikita yung mukha, mga kabsat. Yun yung difference. Pero naka-cover lahat, kabsat. Ayun po. So, sa kultura po, mga kabsat ng mga Hudyo, yung pag-veil po sa kanila ay para nang sa ganun, doon sa kanilang culture, mga kabsat, ito yung parang symbol ng purity sa kanila. Sapagkat bakit? Abay, pag ikaw ay nag-veil, ang ibig sabihin nito, mga kabsat, ay nagpapasakop ka, yung babae ay nagpapasakop siya doon sa kanyang
asawa. Mhm. Na yung kanyang katawan ay inaalay niya doon lamang sa kanyang asawa. Mhm. Kaya nga po mga kabsat, doon sa kanila, yung mga Muslim ngayon bawal sa kanila yung pagka may asawa ka na, Mhm. tapos makikipaglandi ka pa sa iba. Oo. Hindi pwede sa kanila yun, Mhm. ito po mga kabsat sa kanila hawakan mo nga lang yung kamay ng bae sa kanila disrespectful na yun. Oo. Ayan po. So ito po Umayet. mga ha? Mhm. Sumayet. Oo. So Sa ayun. Ilocano Yung matawag doon. sumayet. Oo. Yung po mga kabsat, ito po ay mayroong cultural background. Mm. Ito po yung una-una nating tatanungin, mga kapsat, Pagdating sa cultural, mga kapsat, kinakailangan, tanungin mo, meron tayong principle sa Biblia. Ang tawag natin, culture Cultural. and principle. Yes. Na kung saan ang tinuturo sa Biblia, mga kapsat, kung meron ka mang mabasa, Mhm. na kultura dito sa Biblia sapagkat ang mga Hudyo ay punong-puno ng iba't ibang klaseng kultura. Oo, marami po? silang kultura. Marami silang kultura. Magbibigay ako ng example. During Oo. the Old Testament, doon sa Book of Genesis, pag sila ay makikipag-trade, at naging successful yung kanilang business trade, abay yung kanilang dealings. Ano yung gagawin nila? For example, okay, magbibigay ako ng bibilhin mo itong lupa na ito. At ng ilang So, papaano? Wala namang kasulatan nung araw. Oo. Papaano yun? O, dapat yung tsinelas. Oh, Or yung sapatos, magpapalitan sila. magpapalitan sila ng tsinelas. Oo. Ayan, so ito po mga kapsat, yung kanilang culture. Pero sa atin, paano? Oo. Hindi ba mag-shake hands? Tama. Ganon. Shake hands na pagka tapos na yung business deal. Ibig sabihin, nagkaroon ng kasunduan. Oo. Ito po mga kapsat, ang kultura ng Hudyo ay punong-puno ng iba't ibang klaseng culture. Oo. For example, yung isang tatay nangako doon sa kanyang kausap. At sinasabi niya, pinapangako ko sa aking mga lahi, sa mga generation na susunod pa sa akin, ay ito ang kanilang gagawin. So, paano yon yung symbol ng kanilang pangako? Di ba sa atin, ganoon pangako o kaya dito sa dibdib. Di ba? Pero sa kanila, mga kapsat, iba hahawakan nila doon sa balls. Oo. Doon yung Parang papahawak yung balls. Oo, parang si Abraham at Oo. saka si Eleazar. Pinahawak niya yung balls niya, sabi Oo. niya. Sumumpa ka. Sinusumpa ko Oo. doon sa aking mga ninuno, Oo. at doon sa aking mga anak, sa mga apo, at sa mga susunod na generation. Ay, yung mga kapsat, ito po yung kanilang kultura, kapsat. Oo. So, yan ba ang gagawin mo ngayon? Pagka may nangako sa'yo, hawakan mo yung balls niya. Oo. Siguro bigyan pa natin ito ng Oo. versikulo, Philosopher. Oo. Itong tinatalakay po natin na veiling, abay, sinasabi ni Philosopher kanina, ito ay nagsimula sa kultura ng mga Hudyo. Oo. At bago po na itala kasi itong Jewish na relihiyon na ito, at kultura nila ito, siguro balikan muna natin ang pinagmulan din ito kasi Philosopher. Kasi sa Book of Genesis po kasi, ay mayroon pong naitala na sinasabi dito, Na hindi veiling, lamang doon sa time sa Canaan, kundi doon sa mismong lugar na pinagmulan ni Abraham. Oo. Kasi meron pong pinagmulan nito sa Archangel. Sa Arab. Doon sa Chaldean na tinatawag or doon sa, kumbaga sa modern name nito, Iraq. Sa Mesopotamia. So siguro, kunin natin itong versikulo na ito para makita at sinasabi kanina ni Brother Aris, yung tinutukoy about doon sa purity, Sir Archangel. So, let's go to Genesis. Isusulat ngayon ni Brother Rib, Genesis chapter 24, verse 65. Ayan, at siguro ay babasahin ni Brother Aris para makita niya ito at yung sinasabi niya, meron po tayong proof of evidence, about sa tinutukoy po natin na history about nitong veiling na ito. Genesis Chapter 24, verse 65. 24, verse 65. 65. Ito ang kanyang sinasabi sa American Standard Version. Sa Genesis chapter 24, verse 65, ito ang kanyang sinasabi. And said to the servant, who is that man walking in the fields to meet us? The servant said, it is my master. So she took her veil and covered herself. Oh, di ba? Saan lugar yan, Philosopher? Abay, dito sa yung makikipagkita, yung Oo. yung kasintahan, yung aasawahin niya. Oo. Ayan. Sino ba itong mama na ito na pumunta doon? Hindi ba si Isaac? Oo. Di ba? Yung tinutukoy nito, itong babae na ito, di ba dinala na
kay Isaac kasi nga yung sekretary ni Abraham itong si Eleazar na pinapunta siya doon sa Mesopotamia para hanapan siya ng kanyang mapapangasawa yung anak niya kasi nga ayaw ni Abraham na yung mapapangasawa ng anak niya ay yung nasa palibot nila. Oo. Kundi sabi niya puntahan mo yung kapatid ko doon kasi meron siyang anak. Ano yung pangalan ng asawa niya? Ay kapatid niya, si Haran. Oo. O di ba kaya nung nakita niya doon si Rebecca at nung papalapit na si Isaac, nakita, sino yan? Sabi, yan ang aking master. Kaya sabi niya dyan, abay kinuha niya yung belo niya at nagtakip siya agad ng kanyang mukha. Oo, kasi lalaki yun eh. Oo, so sinasabi po dito, mga kapatid, na si Rebecca, pinapakita niya yung purity niya. Oo. Sige, philosopher. Hindi nyo ba na-remember, Kabsat, pagka umattend kayo ng kasal, Oo. bakit merong belo yung bride? Oo. Bago halikan. Mm. Oo. Tapos pagkahalikan na, igaganon na yung belo. Yes. Because it symbolizes purity. Sa madaling salita, siya ay never been touched. Diba? Parang gano'n eh. Oo. Kaya nga puti eh. Diba? It symbolizes, mga kapsat, purity. Ano po? So dito po mga kapsat, yung veiling na ito, yun yung symbolism sa kanila nito nung araw. Oo. Ano po? Pero inuulit ko again. Ano po? During that time, wala po itong religious significance. Yes. Not until nung sinabi ni Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 11. Doon lang nagkaroon ng religious meaning yung veiling. Oo. Ano po, doon lang nag-umpisa. Pero before that, mga kabsat, para doon sa mga babae, kababaihan nila, ito yung kultura nila to show na sila ay pure. Oo. Diba? Sila ay hindi pa... never been touched. Never been touched. Never been kissed. Ayun yun. Sir Ayun yun. Angel. Pero, never been touched, never been kiss. parang kilala ko yan Kiss pala, kiss tuloy. Hindi ba? Kaya nga, kaya nga, pagka ikakasal, bakit kinakailangan puti yung damit ng bride? Oo. Kasi yun yung ibig sabihin nun eh. Never been touched Oo. and never been kissed. Pero nasira na yung ibig sabihin yung doon sa natin ngayon kasi marami akong nakikita. Oo. Kinakasal, malaki na ang tiyan. Di ba? So, yung tinuturo sa atin naka-veiling dito, pa rin. Sir Arcangel, pasok. Di ba naka-veil pa rin yung kinakasal? Oo. pero nakabail pa rin, pero malaki na yung tiyan. Oo. Pero sa history pala niyan, Sir Archangel, ito palang veiling na ito ay inadapt kasi ito ng paganism, lalo na doon sa marriage, Kaya nga pati yung kinakasal, sinasabi nga ni philosopher ay nagbibelo, symbolize about purity. And remember, pati yung mga madre, if you remember, Sir Archangel, 'di ba nagbibelo sila? Kasi nga, it seems to symbolize about purity na sinasabi nila kasi na ikinasal din sila kay Kristo. Kaya hindi sila nag-aasawa. Actually, Ray, Aris, nung panahon na sinabi to ni Pablo at even the time of our Lord Jesus Christ, hindi lang mga Hudyo ang nagbe-veil. Oo. Ang mga Romans, veiling din sila. Yes. Ang mga Greek, Oo. veiling din sila. Tama. Kaya nga itong sinulatan ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 11 na itong mga Kristiyano na to ay mixed culture na ito. Tama. Talagang parte na ng buhay nila ang nakabelo. Oo. Kaya nga dito sinulatan ni Pablo kung papansinin mo, basahin mo Ray yung verse 2 ng 11. Sige. Makikita mo doon yung pakibasa mo. Oo, basahin 1 po natin mga Corinthians kapsat. chapter 11 verse 2. Oo, at isulat nyo rin po yan. Dito po tayo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 2. Verse 2. Okay? O basahin mo. At ganito ang kanyang pagkakasabi, Now I command you, because you remember me in everything, and maintain the traditions, even as I delivered them to you. Oh, nakita mo yung sinabi ni Pablo dito, di ba? Yes. Yung pagbe-veiling nila, hindi na according do sa tamang paggamit nito. Oo. Di ba? Kasi itong context ng 1 Corinthians ay puro kaguluhan na nangyayari sa loob ng eklesiya. Oo. Dahil naging instead of
having a a scriptural Christianity na pamamalakad nila, sila ay nilamon na ng kultura ng tatlong nag-uumpugang malalaking bato, ano? Itong Jewish culture, itong Roman culture, tsaka itong Greek culture. So, isa sa mga kaguluhan dito ay itong pag sila ay nasa loob ng sambahan, nagkakaroon ng kaguluhan. Pagkat may mga babae na nagpe-pray, may mga gifts sila, Captain Islao, yung iba sa kanila ay nagpo-prophesy, pero hindi na nila ginagawa yung tamang dapat nilang gawin. Kaya inutos to ni Pat sa kanila. Ayan. So, yan, philosopher, yung salamat Sir Archangel, yan yung history ng veiling na ito. Kasi nilamon nga sila ng tradisyon, ano? Dahil tatlong tradisyon nga ito, ano? Jewish, at ito ay makita din natin from Greek, ano? Dahil sila din yung powerful sa panahon na yun ni Alexander the Great hanggang sa Roman. At dito sa Corinth, nagiging issue ito at naging magulo. Ano? Sapagkat yung mga babae, Brother Aris, ay sila ay nagpo-prophesy at inaangkop o parang na-impluwensyahan sila ng tradisyon. Oo. Na kung saan mga kabsat, na-overshadow na yung mga kalalakihan. Na kung saan yung command ni Apostol Pablo na yung mga kababaihan ay magpasakop doon sa kanilang asawa ay nava-violate na. So ano po yung gagawin nung mga nagpo-prophesy na ito at tumatayo sa harap at nagagamit sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo? Ito po mga kapsat ay binigyan sa kanila ng command na sila ay kinakailangan nilang mag-veil para nang sa ganun as a sign of submission to their husband. Ito na yung isa pang meaning. A sign of submission doon sa kanilang asawa. So pag sila ay nagbe-veil, ibig sabihin doon, sila ay nagpapasakop doon sa kanilang asawa. Ayan po yung ibig sabihin yan, mga kapsat. So, ito po, kailan lang po sila nagbe-veil? Kailan yan? Pag sila ay nagpo-prophesy. Pero paano pag hindi sila nagpo-prophesy? Di ba? Ibig sabihin ba, naka-veil sila lagi. Dito po, mga kapatid, ito ay pinag-utos lang doon sa mga tao, na specific po kasi, tignan nyo, ito yung tinatawag natin na obligatory temporary. Pero dapat mamaya pa yan kasi dapat sa application natin i-apply. So, babalikan muna natin yung importance ng veiling na ito in the first century. Siguro tatako tayo sa pangalawa, Sir Archangel, about doon sa kahalagahan, the importance of veiling in the first century, because we are now, Brother Aris and Sir Archangel, sa tinatawag natin na 21st century. So ano ba ang kahalagahan kasi ng veiling at bakit tinalakay nga natin kanina, mga kapatid, about doon sa history ng veiling na ito at nagsimula nga ito sa mga doon sa Haran, doon sa Mesopotamia, sa Jewish culture, and then napunta sa Greek, and then napunta ito sa Roman. So, ngayon mga kabsat, ano naman yung importance nito mga kabsat dito sa first century Christian at yan ang itatalakay sa atin ngayon ni Sir Archangel. Ayan, Sir Archangel. Yung ang sinabi ko, nagkaroon ng religious shade yung veiling because of the command of Apostle Paul dito sa 1 Corinthians chapter 11, beginning from verse 2 hanggang to verse 16. Ayan ang papabasa natin. So, para maintindihan natin yan, basahin natin, Captain Ray. Pwede bang pakibasa? Ayan, basahin natin ulit. Chapter 11, verse 2 and verse 3. Now I command you because you remember me in everything and maintain the traditions even as I delivered them to you. But I want you to understand that the head of every man is Christ, the head of a wife is her husband, and the head of Christ is God. Yan. Bakit sinabi ni Apostle Paul yan? Ibig sabihin dyan, Ray, ay inferior si Jesus Christ sa Ama na nasa langit. Kasi yan ang kadalasang ginagamit ng marami mga denominasyon na nagsasabing, kita mo, si Jesus Christ, maliit na God lang ito. Dahil yung Ama na nasa langit, yun yung pinakamalaking God. May kinalaman po kasi sa veiling
kung bakit sinabi ito ni Apostle Paul. Oo. Wala po ito dun sa iniisip ng maraming tao na si Jesus ay pinaliliit nila. Oo. Ito po ay sinabi ni Apostle Paul as a biblical principle of orderliness. Yes. Yan po ang tinuturo sa atin ito. Ang sabi ni Paul, kahit na yung Godhead, kahit sila ay pantay-pantay, ay meron pa rin silang kaayusan. Di ba? So, Tama. ganun din tayo. Sabi niya ganun, tayong mga lalaki at babae, dahil tayo ay tinanggap na ni Kristo na bilang sons of adoption ng Ama, abay tayo ay pantay-pantay, pero huwag niyong tanggalin dyan yung tinatawag na kaayusan. Mm. Diba? So, yun yung principle na tinuturo dito. Ang lalaki, ang babae ay pantay na kay Kristo. No more man, Mhm. no more woman. Oo. No more Greek, no more Jew. Diba? Wala nang Hudyo, wala nang Gentile. Mm. Diba? So, pero ang sabi ni Paul dito as a pa-opener ng kanyang epistle na ito with regards to veiling, ito yung prinsipyo na dapat nating matutunan. Oo. Kung sa langit may kaayusan, Mhm. kahit na si Jesus at ang Ama ay pantay sa lahat ng bagay, Oo. pero meron silang kaayusan ayon doon sa kanilang gawain. Diba? May gawain kasi sila. Diba? Ganon din ang lalaki at ang babae, sinasabi ni Apostol Pablo dito. Dapat. Kahit sila ay magkapantay sa harapan ng Diyos, Mhm. dahil sa gawain na ibinigay sa kanila ng Diyos, abay meron itong kaayusan. Yes. Kaya yung mga babae, wag silang yung bang sinasabi lang, babae lang kami, hindi po. Mga kapatid, Mhm. di ba? Tayo, ang babae po at lalaki ay pantay sa harapan ng Diyos. Yes. Subalit, Mhm. ito ay may kaayusan. May tumatawag sa akin lagi eh. Oo. Kaya, Mhm. yan, is ko Ayan. muna. So, sa madaling salita, So, Sir Archangel, may kaayusan. Ano yung sabi mo? Sa May madaling kaayusan salita, may sila. kaayusan. Yan yung verse 3. Mhm. Nilay down ni Pablo yung tinatawag na biblical principle when it comes to kaayusan. Mhm. Diba? At binigay niya example, maski sa langit, sabi niya gano'n, may ama, may anak, may kaayusan. Pero hindi ibig sabihin nun, Captain Islao, na hindi sila pantay. Oo. Mhm. They are co-equal, co-eternal, di ba? Mhm. Co-existent. Oo. So, gano'n din yung lalaki at saka yung babae. Oo. No? So, tayo ay pantay sa babae, sa harapan ng Diyos, pero sa gawain natin, sa paglilingkod sa ating Panginoon, kinakailangan maging maayos tayo. Oo. Kaya nga ang pinag-uusapan dito, philosopher ni Apostol Pablo, ay gawain sa loob ng Iglesia. eklesiya. Diba? Gawain to sa loob ng eklesiya. This is a church gathering. Oo. Ito ay gawain. Mhm. Dapat tayo, pag gumagawa tayo sa iglesia, ay hindi tayo bara-bara. Oo. And Let us observe. Mhm. And not only Sir Archangel, kasi in the other congregation, and the other doon sa mga na-establish na mga church, kasi Sir Archangel, wala namang ganitong issue. Oo. So, yun na nga, pagdating sa gawain natin, dapat maging maayos tayo according doon sa prinsipyo na tinuturo ni Pablo dito. So, you see, Bible principle against tradition ito. Oo. So, culture versus biblical principle. Mhm. Ito ang tinuturo ni Pablo. Ngayon, sabi ni Pablo dito, existent na kasi yung problema sa inyo dito. Mga babae ay, although nabigyan sila ng gift ng pagpapahayag, Mhm. diba? Ay, kita mo sa verse 4, pabasa natin, hanggang Oo. verse 5. Ray, basahin mo nga. Sabi dito, every man who prays or prophecies with his head covered dishonors his head. Verse 5. Verse 4. Verse 4. And every man who prays and prophesies with his head covered dishonors his head. But every Tuloy sa wife verse 5. But every wife who prays or prophesies with her head uncovered dishonor her head, since it is the same as if her head were shaven. Oh, di ba? So, ang sinasabi sa atin ni Paul dito, Philo, ay babae at lalaki ay pwedeng mag-prophesy during that time. Yes. Babae at lalaki ay nananalangin during that time. Oo. Sa gawain, sa loob ng Iglesia. eklesiya. Oo. Ang tanong, bakit? Kasi di ba merong prophecy si Joel si chapter prophet 2 verse 8.
Prophet Joel, Joel. sa Joel chapter 2 verse 28, para ang eklesiya ay Ma-establish. parang springboard ito para ito ay umabante. Oo. Lalaki at babae ay binigyan ng tinatawag na manifestation of the gifts of the Holy Spirit. So, gawain ito sa loob ng eklesiya during their time. So, makita mo, no, equal ang di ba sabi ko kanina, sa tingin ng Diyos, equal sila, lalaki man o babae, ay pantay sa harapan ng Diyos. Ang lalaki nananalangin, ang babae Nananalangin? Ang lalaki was given the gift of prophesying, Ganon ang din ang babae? was given the gift of prophesying. Yes. Di ba? Pero, may malaking pero na naman dito. Tama. Ang sabi ni Pablo, kailangan ayusin nyo. Mm. Di ba? Yung lalaki ay hindi pwedeng tawaging under desire. Di ba? Oo. Sabi sa verse 4 may lalaki bang nananalangin na Oo. may belo? Oo. Sabing ganon. Oo. Kung hindi, under desire ka. Ikaw ang nagpapasakop Oo. doon sa asawa mo babae. Dahil sabi kanina ng philosopher sa kanyang history, ibig sabihin ng veiling is submission. Di ba? Oo. So, ganon din naman yung babae, sabi niya ganon. Pag nananalangin kayo, nagpo-prophesy kayo, na uncovered yung head nyo, abay, you are dishonoring, sabi ganon, your head. Sino yung head mo? Yung asawa mo. Hindi nagsasubmit. Hindi ka nagsasubmit. For sabi niya, that is one and the same as if your head was kinalbukan. Buti pa nagpakalbo ka na lang, katulad ni philosopher. Dahil ikaw ay hindi ka naman nagpapasubmit sa asawa mo. So, doon sa nagsasabi na doctrine na yung babae ay hindi nag-prophesy during the first century, bakit yung 4 na anak ni Philip, they are prophets? Yes. Di ba? Anong gagawin nila? Saan sila magpo-prophesy? Sa bahay? Oo. Ba? Hello? Diba? Kailangan natin ng prophet sa loob ng eklesiya dahil wala tayong New Testament Bible. Di ba? May tinatawag na foretelling. Yes. Diba? Yung nakalipas na, ito ay binabalikan nila. Dahil wala silang dokumento na hawak about the New Testament, pinapaalaala sa kanila ng Holy Spirit yung mga bagay na sinabi na ng apostol noong araw, at through the prophetess at prophet, yun yung kanilang pinag-aaralan. Yun ang kanilang Bible study, Captain Yes. Islam. When the prophetess are there in the middle of the congregation at she is bringing to remembrance yung mga bagay na inutos ng mga apostol. At ang sabi ni Pablo dito, kailangan yung babae ay maglagay ng belo. Yan. Siya ay nagpo-prophesy. Basahin natin verse 6, Captain Islam. So ganito ang kanyang pagkakasabi sa verse 6. For if a wife will not cover her head, then she should cut her hair short. But since it is disgraceful for a wife to cut off her hair or shave her head, let her cover her head. Di ba? May nagsasabi ng iba, buhok daw ito Oo. Pero pinag-usapan talaga dito is culture ng Hudyo. Yes. Kasi bawal sa Hudyo na ang babae ay magpagupit ng buhok. Oo. Magpaikli man ang buhok. Bawal. Sa kanila, kailangan ay mahaba ang buhok nila. Yes. Diba? So, anong masasabi ni Philo dito sa pinag-uusapan natin about yung principle na tinuturo ni Pablo dito about veiling? Oo. Ayan. Dito sa veiling, mga kapsat, hindi yung tinuturo dito ay mag-veil tayong lahat. Kung hindi, yung tinuturo dito ay submission to your husband. Yes. Ayan po yung tinuturo yan. Ito yung tinuturo niyan na magpasakop tayo sa ating mga asawa. At maging pure tayo, mga kapsat. Maging we purify ourselves. Kaya nga, doon sa book of Ephesians, di ba? Ang sabi doon cleansing her, purify her through the word. Di ba? So dito po mga kapsat, ito pong veiling na ito, itinuturo sa atin, yung principle na itinuturo sa atin, pag nakakita po kayo ng culture dito po sa Biblia, huwag niyo pong gagayahin yung culture. Oo. Ang gayahin nyo ay yung principle behind the culture. Sapagkat ang itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi yung kultura, mga kapsat, ng isang Hudyo, kung hindi yung prinsipyo sa likod ng kultura, mga kapsat. Kaya nga dito, mga kapsat, sa veiling, yung itinuturo sa atin dito ay magpasakop sa ating mga asawa. Submission. Submission. Oo. Oo, So at- sa ayaw at sa gusto nila philosopher, in the first century Christians,
ay lalong-lalo na sa current dahil ito ay magulo na eklesiya ng Oo. Panginoon at walang pagpapasakop, walang Oo. submission at bara-barabay sila at yung babae anytime ay pwede siyang mag-prophesy without veiling kaya sabi Magulo. dito, magulo kaya sabi niya magpakalbo ka. Oo. Diba? Kaya nga, dito, mga kabsat, hindi lang para sa babae yung submission. Mm. Kung hindi, yung lalaki ay meron din siyang head. Siyempre. At ang head niya ay yung sino? Si Kristo. Oo. So dito, mga kabsat, tinuturo sa atin, magpasakop din tayo sa ating Panginoong Hesus Kristo. At ang tawag diyang philosopher ay kaayusan. Ayan. Mm. Kaya makita mo, mga kabsat, hindi mo pwedeng sabihin na, oy, magulo tayo, hindi pwede kasi ang sabi nga doon our God is not a God of disorder. Oo. Ano po, so kung magulo tayo, di sino ang nag-glorify doon? Hindi ba Oo. si Satanas? Siyempre. Remember, ito ay gawain sa loob ng iglesia. Iglesia. Kung Iglesia. magulo tayo, sa tingin nyo, mga kabsat, magagalak ba ang ating Panginoon? Mhm. Mag-glorify ba siya? Abay, baka hindi siya mag-glorify, mga kabsat. Oo. Kung hindi, malungkot pa siya sa ating mga pinagagawa. Sapagkat because of ignorance, mga kabsat, hindi natin inuunawa kung bakit natin ito ginagawa. Oo. Kinakailangan maintindihan natin. Yung sinasabi ni philosopher, nandun sa verse 7, Ray. Yes, Oo. kaya nga papabasa ko na Papabasa ko sana kakat ko siya. So basahin natin Oo. again. Basahin natin, Oo. philosopher. Oo. Ang sabi dito, for a man ought not to cover his head, since he is the image and glory of God, but woman is the glory of man. O, di ba kaayusan yun? Oo. Tinuturo ni Pablo yun? Di ba sabi niya, ang nagbibigay ng doksa sa Diyos, yung lalaki. Oo. Pero ang nagbibigay naman ng doksa doon sa lalaki, Yung babae. babae. Di ba? So, yung sinasabi ni philosopher kanina, we ought to submit ourselves to God. Dahil siya naman talaga ang dapat i-glorify natin. Yes. Pero yung babae naman, dahil ang ulo niya, yung kanyang asawa, she has to give glory doon sa kanyang asawa. So, paano niya gagawin yun kung gagamitin siya sa loob ng eklesiya? Oo. Diba? Magbe-veil siya para Yes. mapakita niya na kahit ako ay nagpapahayag dito, ako ay nagpapasakop pa rin sa aking asawa. Oo. At ganun din yung lalaki. Nagpapasakop din siya kay Kristo. Oo. Diba? Kaya dito sa Archangel, kung itutuloy mo na yung verse 8 hanggang verse 9, ay tinalakay ngayon nito ni Apostol Pablo kung sino ba unang nilikha ng Diyos at saan ba nanggaling ang babae kasi. So basahin natin verse Salamat. 8 and verse 9. So sabi dito, for a man was not made from woman, but woman from man. Di ba? Kaya nga kung maalala mo sa Archangel, noong si Adam ay naghahanap siya ng kanyang partner. Tumingin siya sa kaliwa. Ang nakita niya ay chimpanzee. Monkey. Tumingin siya sa kabila. Nakita niya gorilla. wala siyang partner. Oo, wala siyang partner. Sabi niya, kainggit naman ng mga to. Nilikha sila ng Diyos, may mga partner. Samantalang ako, wala akong partner. Oo. Kaya nga, ang sabi ng Diyos it is not good for man to be alone. For man to be alone. Oo. Di ba? Kaya ngayon ay... Pakinggan mo yan, Captain Islao. Oo. Di ba? Captain Kaya, Islao. Kaya sinasabi Pakinggan dito mo yan. ni Apostol Pablo na ina-identify niya na saan ba galing kasi ang babae? Hindi ba ito ay galing? Sabi ng Diyos sa'yo, it is not good for Captain Islao to be alone. Tama. Kaya magpapakasal na siya. Kaya sinasabi niya dyan na ang babae ay kinuha sa lalaki. Di ba? Pero wag nyo namang hanapin nyo yung tagyang nyo, sabihin nyo kulang yung tadyang nyo kasi... Si Adan lang yun. Kasi yung tagyang ko ay nanggaling doon kinuha doon sa babae. Kay Adam lang yun, mga kapsat. Oo. Di ba? At ang sabi pa niya, neither was man created for woman, but woman for a man. So sa madaling salita, Sir Archangel dito ay partnership. Ayan, Sir Archangel.
Kumbaga, tinutukoy na dito is about partnership. Ayan. Companionship. Oo, companionship. Oo, kasi wala siyang makita na suitable na companion sa kanya. Ano? Oo. Kaya nga dito, mga kapatid, ano, pinapakita natin, mga kapatid, ano, na yung babae ay kalahati nung lalaki. Ano po, kaya nga dito, mga kapatid, magtataka ka, bakit hindi kinuha yung babae doon sa paa? Para nang sa ganun ay itatrample niya over yung babae. Bakit hindi niya kinuha over yung doon sa ulo ng lalaki? Ano po? So that yung woman will roll over man. Bakit kinuha doon sa tagiliran, kabsat? Oo. Ano po? Because the woman, ang kanyang lugar ay beside doon sa lalaki. Oo. Oo, hindi doon sa para-apakan, hindi to rule over man, kung hindi Katuwang. as a companion. Yes. Oo, doon sa babae, doon sa lalaki. Kaya nga po dito, mga kabsat, yung veiling, sinasabi dito, na fulfill yung design ng ating Panginoon. Ano Yes. yun? Nag-glory ang Diyos. Oo. Doon sa nilikha niya na nagiging maayos sila ayon doon sa kanyang pagkalikha. Oo, doon sa, yun yung plano kasi ng Diyos eh. Ano po, kaya nga meron tayong kasabihan eh. Ano po, behind the success of a man is a woman. Oo. Diba? So, makita natin mga kabsat, na yung pong companion, yung katuwang, nung lalaki ay yung babae. Oo. Kaya nga po, yung veiling na ito, ay ito nga po mga kabsat, ay nagpapaalala labang doon sa kanilang mga responsibilities. Yes. At ganun din naman doon sa lalaki, na kung saan responsibilidad niya na siya ay sumunod sa ating Panginoon. Sapagkat bakit ito sinabi specifically doon sa lalaki? Oo. Sapagkat siya yung padre Di di pamilya. At siya yung mag-guide doon sa kanyang pamilya papunta kay Kristo. Kaya nga dito, mga kabsat, makita natin, meron tayong kanya-kanyang roles and obligation. Ano po, yung babae, nanganganak. Yung lalaki, hindi pwedeng manganak. Oh, so, Pero yung kasi yung... naghahanap buhay. Oo, di ba? So, yung kasi yung design ng Diyos eh. Ano po, so, huwag sana nilang sabihin, oy, nakapag-aral naman ako. Di ba? Ako naman nagtatrabaho sa pamilya namin. Di ba? Ako naman yung breadwinner. Eh, di ba, dapat ako ang masunod. Ako ang decision making kasi ako ang breadwinner eh. Oo. Yan, i-under mo na si lalaki. Oo. Abay, hindi na maganda kapsat sapagkat bakit? Meron tayong kanya-kanyang role. Oo. Ano po, yung role ng babae ay suportahan yung lalaki. Lalaki. At yung role ng lalaki ay i-guide niya yung kanyang pamilya Oo. papunta kay Kristo. Kaya nga dito po mga kapsat, pinag-uusapan din lang natin yung veiling, mga kapsat, submission. Oo. Kung hindi ito nasusunod, ano po kaya yung tendency ng mangyari sa loob ng isang pamilya? Hindi ba magkakaroon ng magulo. chaos? Magkakaroon ng division. Magkakaroon ng tinatawag na broken family. Oh, broken family. Oo. Sasabihin tuloy nung nanay niya, ay Oo. yung bata, yung Oo. nanay nung bata, sabihin niya doon sa kanyang tatay. Sana. Sabi niya, demonyo ka! Tapos sasabihin nung nanay doon sasabihin nung tatay doon sa asawa niya, Oo. Imperno ang bahay na to. Oo, Hindi ba- demonyeta ka. Ganyan. Hindi ba ganyan mga kapsat yung mangyari pagka hindi masunod ang plano ng ating Panginoon? Oo. Sapagkat bakit? Abay, meron nga tayo kasabihan. Paano kung merong dalawang leader? Magkakaroon sila ng different direction. Oo. Magkakaroon ng conflict. Oo. At ito nga po hindi natin maiwasan. Kaya nga anong mangyari? Kinakailangan natin yung tinatawag natin na submission. Ano po? You need to submit to your husband and the husband need to submit to Christ. So sa madaling salita, philosopher, sa ating tinalakay po mga kapsat, the importance of veiling in the first century Christians, we are talking about submission. Oo. Okay? Orderliness, kaayusan, and this is the design of God and the first century Christian na kinakailangan yung babae ay magpasakop sa kanyang asawa. Oo. Hindi yung kultura Yes. yung ipinuturo sa atin dito. Oo. Ano po, na pinipilit tayo na mag-veil. Ano po, sapagkat ito daw ay nasa Bible. Totoo na nasa Bible yan. Yes. Ano po, Siguro- kaya lang, yung tinuturo sa atin sa panahon natin ngayon, mga kapsat, ay yung principle. Ano Siguro, yung prinsipyo? Yan ang magandang talakayan na natin, philosopher. Sa pangatlo. About application, Sir Archangel,
Ito bang Tama. veiling na ito ay mag-a-apply ba ito Sa panahon in natin our ngayon? time today? Remember, we Ayan. are not in the first century Christian. We are in the first century Christian. So ang tanong siguro, 21st. Oo, 21st century. So, ibig ba sabihin, mga kapsat, doon ba sa first century Christian, mag-a-apply ba ito sa atin in the first century Christian? At siguro, pag-uusapan natin ngayon, Sir Archangel, at tatalakayin ngayon ito ni philosopher, about dito sa tinatalakay natin, about sa hermeneutics. No? Dito sa mga principles na ito, cultural principles, about temporary, permanent. So, siguro itatalakay natin at i-explain muna isa-isa itong mga temporary, permanent, at kung ano-ano pa, para malaman at maintindihan ng mga listeners natin, philosopher. Ayan. Yung background dito, mga kabsat, kung bakit kinakailangan na nag-utos ang ating Apostol Pablo na doon sa mga kababaihan na sila ay mag-veil. Sapagkat previously, sinabi ni Apostol Pablo that women should be silent inside the church. Yes. That women should not teach man, mga kabsat, doon sa loob ng iglesia during worship. Oo. At hindi sila pwede na yung, anong tawag dito, tatayo doon sa harapan at tuturuan yung mga lalaki. O sila yung maglilid sa mga lalaki. Oo. Dito po, mga kabsat, ngayon, nagkaroon nga ng prophecy. Itong si Joel, si Prophet Joel, Joel chapter 2, verse 28, that women ay bibigyan din ng gift to prophesy. Yes. Ngayon, papaano kung doon sa loob ng isang iglesia ay yung babae lang na yon ang binigyan ng gift to prophesy? Ano po yung gagawin niya? Pipigilan ba natin na siya ay mag-prophesy? Ano po? So dito po, mga kapsat, para hindi masira yung chain of command, para hindi masira, mga kapsat, ano po, at magkaroon ng kaayusan sa loob ng iglesia, nagbigay ng instruction si Apostol Pablo para dun sa mga babae na mag-prophesy. Ano po, at magi-speaking in tongues. Ano po, na sila, pag sila ay tatayo sa harap, they need to wear a veil as a sign of submission to their husband, na hindi porket sila ay nasa harap, ay sila ay pinapangunahan na nila yung kanilang mga asawa. Ano po, yun po yung principle dyan, mga kabsat, na hindi porket sila ay nasa harapan at naglilid, mga kabsat, sila na ay pinapangunahan na nila yung kanilang mga asawa. Ngayon, tanungin natin, mga kabsat, applicable pa ba yung question natin, na applicable pa ba ito sa panahon natin ngayon? Well, the reason kung bakit ka mag-veil sa loob ng iglesia pag ikaw ay mag-prophesy. It is a must pag ikaw ay mag-prophesy. Ngayon, paano kung hindi ka naman nagpo-prophesy? Bakit ka mag-wear ng veil? Hindi ka naman pala nagpo-prophesy. Ano po, basahin natin. Ang sabi po dito, sa 1 Corinthians chapter 13, verse 7, hanggang doon sa verse 8 at 9. Ito po ang kanyang sinasabi. Love bears all things, believe all things, and hopes all things, endures all things. Love never ends. As for prophecies, they will be stilled, and they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. Sa madaling salita, mga kabsat, verse 9. As we know in part, and we prophesy in part. Sa madaling salita, mga kabsat, yung makita natin dyan, prophecy will cease. They will fail. They will fail. Hihinto, mga kabsat. Kung meron pang speaking in tongues, ito ay hihinto rin. Kung meron pang knowledge, ito ba yung knowledge na nare-receive nila, mga kabsat? Through the power of the Through the power of the Holy Spirit. It will stop. Kung hindi naman na pala, kung wala naman na palang prophesying, edi kasama na rin na mawawala yung veiling. Kasi tandaan mo, kung bakit ka nagbe-veil is because you are prophesying. O kung wala na yung prophesying, yung rason kung bakit ka nagbe-veil, bakit kailangan pa yung veiling? Yung importante naman na tinuturo sa 1 Corinthians chapter 11 is the principle. Papasukin natin sa Archangel. Si Archangel. Pasok sa Archangel. Ang tawag doon ay coterminus. Ang tawag doon sa Archangel? Coterminus. Oo. Pag kayong presidente na palitan, kasama yung kanyang mga
terminus. Oo. Mapapalitan din. Kabinete niya. Oo. Papalitan na yung kabinete niya. Oo. Pero still, Kaya nga, si Pinoy nagsilayasan na lahat ng gabinete niya. Nagsial sa balutan na. Pag nawala na yung speaking in tongues saka yung mga gifts na yan, Oo. wala nang rason para veil pa yung babae. Oo. Sinasabi nga ni Pablo dyan, meron naman silang original veil. Ano yun? Oo. Yung buhok nila. Yung kanilang glory. Kapsat. Ayun yung sabi doon, yung buhok nila, yun yung kanilang glory. Sapagkat kung sila ay tumayo sa harap, hindi naka-veil, parang kalbo. Oo. Parang ganito. Bagay. Ayan, so sabi niya, mga kapsat, yan po, mga kapsat, veiling, mga kapsat, ito yung tinatawag natin na obligatory temporary. Ano po, they are obliged to do Before? it because they are prophesying. Yes. Ano po, para hindi ma-break yung command ng Diyos. Ano po, so ano gagawin nila? Sila ay mag-veil. Oo. Pero dahil wala na nga yung prophesying, yung speaking in tongues, yung miracles, yung wonders, wala na rin yung veiling. So, madali- Kaya nga, Oo. coterminus na sabi ni Kuya Ed. Oo, Brother Ed. Yes po. Oo, so, yan, yung tinatawag ni Brother Aris about obligatory. Hindi. Tsaka sabihin ko lang, Ray, hindi naman lahat ng babae binigyan ng manifestation na prophesying. Oo. Hindi Diba? lang sila nagbe-veil. Babalikan mo yung Sir Archangel, yung chapter 12. Nandun yun verse 1 to 7. Ay, 7 to 11. Tama. Di ba? Nandun Oo, lahat dahil yun. kung sino lang ang bigyan ng Holy Spirit ng gift, yun ang tatanggap. Oo. Diba? So, hindi lahat ng babae doon ay binigyan ng gifts of prophesying dahil Oo. iba-ibang klaseng gifts ang tinatanggap nila. Oo. So, hindi naman lahat ng babae ay nagbe-veiling nung panahon nila. Yun Ibig lang mga taong tatayo doon Oo. dahil may gifts sila at kailangan nilang ipahayag, kailangan mag-manifest ng nakalang sila nagbe-veil. So, madaling salita Yun sa ang gusto kong Archangel. liwanagin. Oo. Pero sa application natin ngayon, mga kabsat, there is no need to veil anymore. Oo. Dahil wala na nga yung manifestations ng Holy Spirit na direct operation niya sa Yes. bawat isa sa atin. Mhm. Kung hindi tayo ay sumusunod na doon sa Word of God, yun yung talagang permanente. Oo. Pero yung gifts na to ay temporary lamang. Kaya nga Oo. sabi ni philosopher, obligation ito ng mga taong magpo-prophesy. They have to veil kung babae sila. Oo. Pero this is only going to be temporary. Mhm. When all is been removed by God, pag ang church ay nakakatindig na sa kanyang sariling paa, Yes. kasi hindi na kailangan ito. Oo. Ay hindi mo na kailangan mag-veil dahil tapos na ang Prophesying. ang operation ng Holy Spirit Yes. directly sa mga tao. Oo. So, So, yun yung aking madadagdag dyan. So, Oo. sa panahon natin ngayon, Ray, ay dapat magising na tayo. No? Oo. Ngayon kasi, Ray, Mhm. ang babae, dali mag-veil eh. Oo. Diba? Ang dali niya mag-veil ngayon. Mhm. Pero sa totoo lang, pagbalik niya sa tahanan niya, kung sigaw-sigawan niya yung asawa niya, Mhm. parang ang katumbas nun ay dapat wag na rin siya mag-veil. Oo. Diba? Mhm. Parang, ang sinasabi ko, yung veiling ngayon parang panlabas lang na Oo. na Pakita. pang-ayos ng babae para masabi siya ay nagpapasakop sa kanyang Asawa. husband. Mhm. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga siya nagpapasakop. Oo. Yun ang natin doon. So, there's no need to veil anymore dahil tapos na nga yung Time of inspiration. time of inspiration. Yes. Tayo ngayon ay susunod. Pag sumusunod ka sa Biblia, you don't Oo. need to veil. Yes. Diba? Mhm. So, yan So, napakadaling intindihin ng scriptures, mga kabsat. Kasi ang dapat malaman natin, Philo, tsaka Ray, Yes. dito sa pag-aaral natin, not every action in the New Testament Yes. is binding. Yes. Tandaan nyo, hindi lahat ng ginawa ng apostol o ginawa ng mga first century Christians are binding para sa atin ngayon. Yes. You have to really understand, sabi